Hello! Welcome sa ating kwentuhan ngayon. May ibabahagi akong isang napakagandang kwento. Isang kwento ng pag-ibig na nagbago sa lahat. Simulan na natin? Okay, so ano ba tong sikretong to? Ang totoo, ito ay isang malaking ideya na, alam nyo, palagi na palang nasa paligid lang natin. Halimbawa, isipin yung araw. Grabe, di ba? Yung liwanag at init na binibigay niya, hindi lang para sa sarili niya. Para yon sa napakaraming mundo. O kaya, tingnan nyo ang isang bulaklak. Yung bango at ganda niya, hindi niya yon sinasarili. Regalo niya yon para sa buong mundo. At ganon din sa mga hayop, sa mga ibon, bawat isa sa kanila may ginagawa para sa iba. Para siyang isang dambuhalang cycle ng pagbibigayan. So, etong ideya ng pagbibigay, sobrang importante pala. Para siyang, ito yung pinaka-basic rule ng buong universe, ang batas ng buhay. Pero, paano kung may sumira sa napakagandang rule na to? Ano kayang mangyari? Well, may isang bagong ideya na biglang lumitaw. At ito yung kabaliktaran ng lahat ng napag-usapan natin. Ito yung ideya ng pagiging makasarili. Sinimulan to ng isang nilalang na ang pangalan ay Lucifer na gusto niya, siya palagi ang bida, siya ang una. Tingnan nyo tong comparison na to. Dito, kitang-kita yung dalawang magkasalungat na paraan ng pamumuhay. Sa isang banda, yung paraan ng Diyos na puro pag-ibig at sa kabila, yung paraan ni Satanas na puro sarili. Dahil sa bagong ideyang to, nagkaroon ng malaking misunderstanding tungkol sa kung sino ba talaga ang Diyos. Pinalabas ni Lucifer na ang Diyos na sobrang mapagmahal, istrikto pala, makasarili at hindi marunong magpatawad. At dahil kumalat yung kasinungalingan na to yung buong mundo, parang naging madilim. Napuno ng takot at ng maling-maling larawan tungkol sa Diyos. Kaya para itama ang lahat ng to, gumawa ang Diyos ng isang amazing na rescue plan. At ang plano na to, hindi nakabase sa lakas o sa puwersa, kundi sa purong pag-ibig. At ang sentro ng buong plano, isang napakagandang salita, Emmanuel. At alam nyo ba kung anong ibig sabihin niyan? Simple lang. Kasama natin ang Diyos. Yun lang. Ganon kasimple at ganon ka-powerful. Kaya dumating si Jesus dito sa mundo. Para siyang naging, alam mo yon, yung ultimate visual aid para ipakita sa lahat kung sino ba talaga ang Diyos. Isang Diyos na puno ng pag-ibig na handang magbigay. Pero paano niya ginawa yon? Hindi siya dumating na sobrang nakakasilaw. Una, itinago niya yung kanyang pagka-Diyos para hindi tayo matakot. Pangalawa, namuhay siya na tulad natin para maranasan niya yung mga pinagdadaanan natin. At pangatlo, ipinakilala niya yung Ama sa atin bilang isang kaibigan, kahit pa sa mga makasalanan. Okay, so ngayon, tingnan naman natin kung saan humantong ang lahat ng ito. Ito na yung pinakamalaking patunay ng pag-ibig na nakita ng buong kalawakan. Ang climax ng kwento, nako, andito sa isipang to. Ito yung tinatawag na Great Exchange o yung dakilang pagpapalitan. At dito sa slide na to, sobrang linaw. Kinuha ni Jesus lahat ng sa atin, yung mga kasalanan natin, yung hatol, para maibigay naman niya sa atin yung lahat ng sa kanya, yung kabutihan niya, yung buhay. Grabe no, ang galing. Kaya yung krus, yung nagpapatunay na yung batas ng pag-ibig na nagsasakripisyo ay mas malakas, mas makapangyarihan kesa sa batas ng pagiging makasarili. Doon tuluyang nasira yung kasinungalingan ni Satanas. So ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Bakit mahalaga to? Ang ibig sabihin nito, yung pader sa pagitan natin at ng Diyos, wala na. In fact, dahil kay Jesus, mas naging malapit pa tayo sa Kanya kaysa kung hindi man lang tayo nagkamali. Isipin niyo yun. At dahil sa regalong ito, may mga pangako na para sa atin, na konektado na ulit tayo sa Diyos, na sigurado tayo sa pagmamahal niya, na malaya na tayo sa kasinungalingan ng pagkamakasarili. At may kapangyarihan din tayong mamuhay sa pag-ibig. Magkasama na ang langit at lupa magpakailanman. Sa huli, kumpleto na ang lahat. At ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay hindi isang bagay, kundi ang kanyang sarili, si Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Kaiiwanan ko sa inyo ang tanong to. Kung ang pinakamalaking kapangyarihan sa buong universe ay ang pag-ibig na nagbibigay, ano naman kaya ang maibibigay mo ngayon?